So ngayon, nandito tayo ngayon sa ROS 5 project natin para sa nalalapit na turnover natin mga. Itong glass na to, napakatibay kasi dumaan ng bagyo. Wala namang problema kasi marami nagsasabi na delikado. So kisame, ayan na. So ito yung masasabi natin na worth it talaga. Master's bedroom. So ito yung mga inayos natin. Ayos na rin. Kumbaga, ito kasi yung nag-shrink na mga wood, no? Okay, so welcome back mga kamusta. Actually, ito yung pinaka-second video natin ngayong araw na to. Kasi nag-focus tayo sa kitchen, dun sa may video natin na yon. So, balikan nyo na lang yung YouTube, dito rin sa YouTube channel natin, syempre. Kung ano yung mga kagandahan sa kusina. So, sa ngayon, nandito tayo ngayon sa ROS 5 project natin para sa nalalapit na turnover natin mga kamusta. So, papasilip lang natin. Ayan, ito pinapaayos ko lang to para ma-finalize lang yung mga kailangan pa i-finalize dito sa may lagayan natin o kaya dito sa may pinaka balcony natin. So bali yan kasi lalagyan ng tempered glass. So ito yung garage natin. Ayan, okay na lahat. Kamusta? So actually ginagamit pa lang namin yan. Then pass tayo dito sa pinaka main door natin. Ito yung main door. So yun yan, naka-glass. Actually, itong glass na to, napakatibay kasi dumaan ng bagyo. Wala namang problema kasi marami nagsasabi na delikado. Lalo na ganito yung paligid, open na open talaga. Actually, talagang malakas na malakas yung hangin dito kapag ka bumabagyo. So, kung pansinin nyo yung kulay, ang ginamit namin dito ng mga kulay ay nasa video natin yan. Pero balikan natin para at least malaman niyo kung ano yung mga kulay na ginamit natin. So dito naman, ito may ilaw to. Ayan o, pansin nyo may ilaw yan. So gumamit tayo dito ng neon lights para dun sa may ilaw ng step natin. So main door, napakaluwang. Halos na sa 1 meter, 110 cm. Tapos yung height na ito, naka-standard lang naman na 210 cm. So kisame, ayan na. So ito yung masasabi natin na worth it talaga. So gumamit ako dyan ng PVC panel, and then ito gypsum board lang yung nasa gilid niya. Tapos colored na lang yan, o kaya kulay lang siya. Tapos dito, naglagay tayo dyan ng pin light na tricolor. Ito gumamit ako dito ng 3 watts na square. Then dito sa may TV console natin, syempre, ginamit pa rin natin dito yung mga ilaw na kung saan talagang magpapaganda dito sa may TV console natin. Ito painted lang po siya. So pag painted, sinasabi natin painted ay kumbaga pinturado using acrylic paint. And then ito naman varnish lang. Actually varnish, ito tsaka yung acrylic naman siya. Ganun din ito, acrylic paint lang. Pero board ito mga kamusta. Floating shelves. Ayan, so dito gumamit akong LED diffuser. Tapos yun naman ay neon lights. Then dito may fluted panel tayo. Itong fluted panel na ito meron siyang storage. And akala mo design lang, no? So yun ang kagandahan niya. Dito naman sa pinaka-dining area natin. So ito yung pagpapwestuhan ng tables na pagkakainan syempre. So simple lang naman yung ceiling natin dito. And then mga thin lights lang. Okay, itong kitchen natin doon, mapapanood nyo dun sa may YouTube channel natin. Kumbaga dun sa may first video natin dito. So mapapanood nyo po yun, full detail. So dito, malalaman natin kung ano yung mga details pa dito, lahat pa po yun. Mapapanood nyo po yun. Then pasok tayo dito, si Pare Aris. Sa mga paper natin, isa sa mga liman natin. Ito pala, meron tayo dito common TNB. So yung common TNB natin dito, ayan, may enclosure na rin siya. Shower enclosure, diba? So, vanity, yan, meron na rin. Tapos, ito naman, guest room. Yan, so, possible siguro, kung may mga bisita, napakaluwang na pagpapatuan. Kasi yan, inayos pa natin kasi dati masikip Yan, pinaluwang natin. Tapos dito, ito na rin yung access natin pagpunta sa garage. Nung kanina nung pumunta tayo doon sa pinaka labas na. So ito yung garage niya. So yung kisame natin dito ganun din. Ayan. Napakasimple lang din. So sabi nga mula nung mga ginawa ko itong mga to common na daw. Pero syempre sa ibang mga client naman natin, kahit na common na siguro sa paningin ng iba, gusto pa rin naman ng mga client natin. Yun naman ang kagandahan. So ito, kung pwede pang magamit to.
if ever, na magiging siguro marami pang pwedeng gawin dito sa may ilalim ng hagdan. Pwedeng gawing storage or something na siguro receiving part na rin, pwede rin. So dito sa may pinaka-stairs natin, gumamit tayo dito ng 120 by 30 cm. And then ito naman metal tubular. So metal tubular ko yan. Alam mo kahoy. And dito may pinapa-retouch lang tayo. Kasi syempre kapag turnover kasi, inaayos natin kung ano pa yung mga kailangan ayusin bago tayo mag-turnover. Then ito naman yung ating simpleng TV console dito sa taas. Okay? So naglagay lang tayo din ng mga ilaw niya, lahat niya. Ceiling natin, tingnan niyo. Ayan. Ang ganda ng ilaw, no? Ayan. Papalit-palit. So hanggang sa lumiwanag, pwede. Gumamit din tayo dyan ng PVC. Halos lahat to. Lahat ng mga klase ng PVC mula ground floor until second floor, pare-parehas na po yan. Tapos dito naman, itong pinaka-high ceiling natin, ganun din. So, simple lang din ang high ceiling. And then, ito yung room 1 natin. Yan yung room 1 natin. So, may sarili siyang TNB. Tapos paglabas mo dito, room 1. Yan. So, meron tayong pinaka-balcony dito na pwede kang magkape, magmuni-muni, tatambay hanggang gabi, no? Habang pinagmamasdan yung mga dumadaan na sasakyan doon. Yan ay highway ng Highlander na po yun. Highlander and Hotel. So napakagandang place, no? Kasi makikita mo puro bukid na yan. So, napakaaliwalas talaga. So yan, may sariling DNB. Yung kulay natin dito, syempre concept yan ng kung ano yung gusto ng client. And then room 2, ganun din. So ito lang yung walang balcony. Wala lang balcony. Pero napakaluwang. May sarili din siyang TNB. Okay? Master's bedroom. So ito yung mga inayos natin. Ayos na rin. Kumbaga, ito kasi yung nag-shrink na mga wood. No? So usually yan kasi yung problema ng mga wood. Nag-shrink talaga siya. So kahit nasabihin mo na cure na yan, minsan talaga nagkakaroon ng reaction. Lalo na dito sa Pinas, mainit ang panahon. So pag mainit ang panahon, nagsisink yung mga yan, nag-expand yung mga yan, nagbabago yung, nag-deform yung mga yan. Tapos pag malamig, bumabalik. So ito yung master's bedroom. Tignan nyo yung master's bedroom natin, napakasimple lang. Ayan, may overlooking din tayo dito. So ang ganda nito pag meron na yung curtain niya. So yun pa yung mga ilalagay dito. Napaka-presko ng hangin. Yan ang masarap dito. Tapos, isa pa dito, meron din siyang balcony. So, kapareso sa kabila, may sarili din siyang balcony. Kasi itong part nito, kung ako sana yung nakatira dito talagang gugustuhin ko yung tumambay dito lalo na kapag gising mo ng umaga. Okay. So may sarili siyang TNB mga mas. Sariling TNB. Itong part. Yan. Enclosure na rin siya. Lahat na. Ayos. So abangan nyo na lang ito. Okay. So abangan nyo ito mga kamusta. At kung ano pa yung mga gagawin natin dito. Patay lang natin dito. So dito, ayan yung mga inaayos namin. So babuffing lang naman na. Kasi hindi ako satisfied dun sa may part ba na kumbaga nakukulangan ako dun sa may kapit nung glass holder. Kaya pinaulit ko siya. So ang kagandahan kasi nun, kapag pinaulit, kumbaga kailangan natin paayos at least walang pagsisisi kung sakali. Kasi dito napakalakas ng hangin. Tuloy itong glass nito talagang umaalog to pagka bumabagyo. Itong glass nito kasi tinan nyo napakaluwang. Kaya yung tubig pumapasok. So yun yung problema dati dito. Pero at least kung ayan, yung glass na yan, maayos, mas maganda rin. Kasi yung glass holder, importante din makapit dapat.